From verse 9 hanggang, nataas ko na po yung basa hanggang verse 16. Tagalog po ang aking po babasahin. Ito po ang atin po matutunghayan. Binigyang babala ni Yahweh si Manases at ang buong bayan, ngunit ayaw nilang makinig. Kaya ipinasalakay sila ni Yahweh sa hukbo ng hari ng Assyria. Nahuli nila si Manases, ikinadena at dinalambihag sa Babylonia. Sa oras ng kagipitan ay nagpakumbaba, nananalangin sa Diyos niyang si Yahweh at humingi rito ng saklolo. Pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Kaya pinabalik siya sa Jerusalem at muling naghari doon. Noon, kinilala ni Manases na si Yahweh ay Diyos. Pagkatapos dito, nagpatayo siya ng karagdagang pader sa labas ng lungsod ni David at sa gawing kanluran ng batis ng Gihon patungo sa libis hanggang sa may pintuan ng isda. Pinaligiran din niya ng mataas na pader ang Ophel. Naglagay din siya ng mga pinunong kawal sa mga may pader na lungsod ng Juda. Inalis niya sa templo ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa at ang mga imahen ni Ashira. Ipinalis din niya ang mga altar at ipinagawa niya sa bundok na pinatatayuan ng templo sa Jerusalem at ipinatapon sa labas ng lungsod. Ipinatayo niya muli ang altar ni Yahweh at naghandog siya ng handog na pagkaing butil at pasasalamat. Iniutos niya sa mga mamamayan ng Juda na maglingkod kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Tunay nga po, Panginoon, na bawat salita mo na nakatala dito po sa Biblia, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay meron po mga aral na iniiwan sa bawat isa po sa amin. Hayaan mo po, Panginoon, na habang binubulay-bulay po namin ang mga talata na ito na nakatala sa aklat ng Ikalawang Kronika, Kapitulo 33, sa katauhan ni Manases, Panginoon, na kung saan siya po ay naging hari ng Israel. Salamat, Panginoon, sa mga talata po na ito. At hayaan mo po na habang binubulay-bulay po namin ang mga salita mo na ito, ikaw po ang siyang mangusap sa amin pong kalagitnaan. At gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Salamat po sa tagumpay, salamat po sa tugon, salamat po sa basbas. Ibinabalik na po namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at kaluwalhatian dahil karapat-dapat na pong tumanggap ng mga bagay na ito. Ito po ang aming samo at panalangin na punong-puno ng pananampalataya sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Sige po, kayo tayo pangalaman ng Panginoon. God ay bigyan ng glory. Okay. Pag-usapan po natin the result of real repentance. Ang resulta ng totoong pagsisisi. So, yan po yung atin pong pag-uusapan sa umaga pong ito. At ito pong talata na ito, sabi nga, the story of King Manasseh of Judah in 2 Chronicles chapter 33 from verse 9 to 16, it serves as a powerful example of the transformative power of repentance helped by the powerful God. Amen. Na para baga sinasabi sa Tagalog, ito po mga talata po na ito nagsisilbing magandang halimbawa o makapangyarihang halimbawa na kung saan meron po palang tinatawag na transformative power of repentance. Ito po, yung pong malaking pagbabago
na mangyayari. Kanino? Doon po sa mga babae at lalaki na kung saan tayo po ay mga nakagawa ng mga kasalanan. At sa kabila na nakagawa ng kasalanan, meron po tayong tinatawag na pagsisising lubos mula sa ating po mga puso. Very, very, very powerful. Yung pong tinatawag na lubos at taos-pusong pagsisisi. At makita po natin, gumagalaw pala ang makapangyarihang Diyos sa bawat babae at lalaki na kanyang masumpungan na meron pong tunay na pagsisisi sa kanyang puso. Amen. Pagpapagod po natin ang Panginoon. Ika-13 hari ng Israel, ng Juda, ang hari po na ito. So, sa panahon ng split, yung paghahati-hati ng Israel, nagkaroon po ng Northern Kingdom at nagkaroon ng Southern Kingdom. Ito po si Manasseh ay kabilang doon sa tinatawag na Southern Kingdom. At siya po ay ika-13 hari mula sa Southern Kingdom. So, ano po mga aral? What are the powerful result of real repentance? So, iisa-isahin po natin. Sipatin natin ang istorya at sipatin din natin kung paano po tayo makaka-relate dito po sa istorya na ito na para bagang kung ating titignan, baka naman parang ikaw si Manasseh. No po? O parang tayo si Manasseh na kung saan merong aral na gustong iwan ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. So, ano-ano raw po ang tinatawag na matinding kapangyarihan o matinding resulta sa tinatawag na totoong pagsisisi. Meron palang nagsisisi na hindi totoo. No? Actually, meron po talaga mga ganyan eh. Sana ay hindi po ganun ang ating po mga attitude. Ano? Meron po kasi, pagka nakaranas ng consequences, pag dinalaw mo, nagsisisi na siya. Diba? At sinasabi, magbabalik loob na ako kay Lord. Pero, nang gumaling, nagbalik loob kay drug Lord. Hindi kay Jesus is Lord. Diba? Totoo bang pagsisisi yun? So, kailangan po true repentance. Ano po? Yan ang gusto ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So, isa-isahin po natin ang istorya ni Manasseh. Dito po natin tukunin yung pong mga lesson na gustong iwan ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Unang-una po, tingnan muna natin yung tinatawag na the wickedness or sin of Manasseh. Ano po? Yung kanya tinatawag na pagiging makasalanan ni Manasseh. No? Sa Tagalog kasi Manasseh eh. Tingnan natin sa talatang 9 hanggang talatang 10. Ang sabi po diyan, but Manasseh led the people of Judah and Jerusalem to do even more evil than the pagan nations that the Lord had destroyed when the people of Israel entered the land. That is Manasseh wickedness. That is his sin. At ang nakakalungkot dito, hari siya. Siyempre, bilang hari, kapag ikaw ay hari at ikaw ay nabubuhay sa kamalian, nabubuhay sa kamunduhan, ang laki ng epekto ng buhay mo sa mga nasasakupan mo. Tama? It affects doon sa henerasyon na kung saan ay meron ka. O like for example, ikaw ang tatay ng tahanan and you are living in a wicked way of life.
Thank you. So, what happened to your family? Ano mangyayari sa pamilya? It affects your family. Di po ba? So, kung ikaw ang nanay, nabubuhay ka sa kamalian. Kung ikaw ay leader ng isang organisasyon, leader ng isang simbahan, anything. Tapos pinamumunuan mo ang mga gawaing masama. So, yan ba ay isang gawain na nararapat makita sa mga namiminuno? Di ko ba? Ulitin ko, ang sabi po dito, but Manasseh led the people of Judah and Jerusalem to do more evil. Nanguna raw po siya. Nanguna saan? Nangunguna sa kalokohan. No? Nangunguna at namumuno sa paggawa ng karumihan. Are you with me? So, yan ay hindi dapat na mangyari. Pero, yan po ang kanyang buhay. Possible, meron po sa atin dati, ganyan ang buhay. Tama po ba? Posible, yan ang buhay natin dati. Opo? Sana dati yun. Ang masakit, kung ganyan ang buhay mo dati, at hanggang ngayon, ganyan pa rin ang uri ng iyong pamumuhay, may malaki kang problema. Are you with me? So, inuulit ko, ang sabi po rito, bilang hari ng Israel, ang sabi noon, Manasseh led the people of Judah to do more evil. Pinangunahan. Diba? Inalala ko lang nung araw, kapag tayo ay pamilyang sugarol, diba? Magkasangga kayo ng nanay mo o ng tatay mo. Diba? May mga kasi nga, like father, like son. O, diba? Pagka ikaw ay tatay na drug addict, nanay na drug addict, ikaw pa yung nagsiserve sa iyong anak. Ano yung nagsiserve? Hindi mo talaga yung drug addict dati. Naging umamit na siya. Diba? So, pag ikaw ay wicked na ama, wicked na magulang, nakikita mo yung anak mo nang aaway, di ba? Natutuwa ka pa. Are you with me? So, yan po ay maling mga pananaw at maling mga gawain. Po? Kaya kung ano man po mga wickedness na meron tayo, hindi po natin dapat ito ipagpatuloy. Kasi po, ang patuloy na paggawa ng kasalanan ay katulad ng pakikipagdigmaan sa Panginoon. Hello? Tiyak, casualty ka. Are you with me? Hindi ka magtatagumpay. Para ka sumisipa sa matulis na bagay. Kapag kayo pinagpatuloy mo ang mga bagay na karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen. So, sana dati yun. No? Ako, meron po akong patotoo. Kayo po, may mga patotoo. May mga karanasan kayo dati. But by the grace of the living God, sa kabila po na tayo po ay nag-enjoy dati sa kasalanan, ngayon po, tayo po ay mga pawang binago ng ating mapagmahal na Panginoon. Walang natin Lord, at the glory. Nasabi diyan, but Manasseh led the people of Judah and Jerusalem to do more evil than the pagan nation. Matindi, no? Evil na nga yung mga pagan nation eh. Pero, yung hari ng Israel, mas matindi pa pala. Yung kanyang pagiging evil. Tignan mo nga yung katabi mo.
sinasabi kay Bill yan, ha? Only God knows. Diba? So, in other words, mga kapatid, it is His simple action. And what are His simple action? Una, siya raw po ay nanguna yung tinatawag na shedding innocent blood. Matindi pala, no? Marami pala siyang ipinapatay. Maraming dugo ang umagos sa panahon ng kanyang liderato. Diba? Nalala ko lang, yung Bible study namin dati. So, tapos ng Bible study, sabi niya, Pastor, ganda-ganda ng lesson eh. Kaya lang, may problema. Ako eh. Ano yun? Hindi ko mapatawad yung sarili ko. Bakit hindi mo mapatawad yung sarili mo? Kasi Pastor, nung binata ako, meron ako napatay. Tinaguan ko. Shedding innocent blood. Hello? Yan po ay karumal-dumal na kasalanan sa mata at sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Wala tayong karapatan umitil ng buhay ng ibang tao. At lalo tigit, wala kang karapatang kitlin ang iyong sariling buhay. Are you with me? Kasi ang buhay na meron ka, hindi iyo yan. Galing yan sa Panginoon. Hindi ka pala makanapos dito. Ano pa yung kanya itong kasalanan matindi? Practicing idolatry. No? Practicing idolatry. That is another sin. Mabigat na kasalanan po yan sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano po? Marami sa atin, wala na tayo mga Diyos-Diyosan. Tama? Pero, yung iba sa atin, merong mga sariling Diyos-Diyosan. Di ba ba? Pwede. Sino po pwede maging Diyos-Diyosan natin? Pwede yung tao maging Diyos-Diyosan natin. Tama? Pwedeng ang material na bagay ay maging Diyos-Diyosan po natin. Are you with me? So, lahat po. Ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan, anumang bagay na nakapaglalayo sa iyo sa Diyos, nakapaghihiwalay sa iyo sa Diyos, siya ay po pwedeng included as an idolatry. Hello? So, kaya lahat ng bagay na nakapaglalayo sa atin sa Diyos, tanggalin natin. Amen? Okay? Ano pa? Yung sumunod po, sa talatang 11, yung po tinatawag na God's warning. Amen. Warning. So, sa panahon nang siya ay nabubuhay in a wickedness of life, in a wicked way of life, nakita po natin, meron pong babala. Amen? Hindi mananahimik ang langit. Hindi mananahimik ang Diyos. Hindi ka ito-tolerate ng Diyos sa iyong patuloy na paggawa ng anumang uri ng kasalanan. Katulad ni Manasseh, na ang sabi po ng talatang 11, so, the Lord said, verse 10 pula, the Lord spoke to Manasseh and his people, but they ignored all his warning. So, ito yung masakit na katotohanan. Amen? Sabi po ng Tagalog version, 2 Chronicles chapter 33 verse 10, binigyang babala ni Yahweh si Manasseh at ang buong bayan, ngunit ayaw nilang makinig. Amen? Yun pala yun. Sa panahon ng iyong pag-i-enjoy ng kasalanan, sa panahon ng iyong pagtalikod, sa panahon na ikaw ay gumagawa ng mga karumal-dumal na mga gawain
hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, inuulit ko, hindi ka hahayaan ng Diyos sa ganyang uri ng gawain. Whether you like it or not, kung pwede may magpadala ng tao para warningan ka, kung pwede padalhan ka ng sakit at karamdaman para warningan ka, pwede yung mga circumstances sa buhay po natin, ginagamit ng Diyos sa mga bagay na yan upang ikaw ay babalaan. Amen? Amen. Kaya, dapat, bukas ang atin pong mga mata. Hindi mga nagkataon lamang ang mga nangyayari sa buhay natin. Pag ini-enjoy mo na yung kasalanan, naglulubalot ka na sa kasalanan, may mensaheng padala ang Diyos sa buhay mo. Amen? So, yan po ay isang napakahalaga na makita nga natin. Sabi nga, the warning to Manasseh and his people is stated in verse 10. The Lord spoke to Manasseh and his people. No? The Lord spoke to you. To me. Walang exempted. Lalo na kung ikaw nag-i-enjoy ng kasalanan ngayon. The Lord spoke to you directly. Hindi ko po kayo kilala. Mga internal life ninyo, inner life ninyo. Only God knows. You and your God. You and our God. Amen? So, ang mensahe na ito, padala sa bawat isa sa atin. So, evaluate ourselves. Evaluate yourself. Is there a wickedness in your life? Is there sin na kailangan isuko kay Lord? Meron ka ba mga ginagawa sikreto na kung ilalahad ay nakakahiya? You and your God. Amen? This is a warning. Naulit ko, pwede pagpadala ng tao to warn you. Pwedeng circumstances to warn you. Pwede padala ka ng sakit at karamdaman to warn you. Amen? Ang nakakalungkot, when the Lord spoke to Manasseh, ano ang response ni Manasseh? Ano ang naging tugon ni Manasseh? Sabi po, ng sumunod ng praises, verse 10, but Manasseh and the Israelites ignored all his warnings. Hello? Si Manasseh daw po, hari ng Israel, kasama ng mga Israelita, when they heard the warning, they were ignored that warning. Hello? Hindi kaya isa sa atin ngayon ang kinakausap ni Lord na? Hello? Hindi kaya ikaw personal kinakausap ni Lord? Kasi wala tayong may tatago kay Lord eh. Tama? Walang secret o sikreto sa harapan ng Panginoon. Lahat ng mga pinaggagawa natin, way of life natin, way of living natin, ako, pwede mong maitago yan sa tao. Pero, in the very eyes of our God, lahat open. Amen? Kilala ka ng ating
Panginoon Diyos. Amen? At hindi nagkataon na ikaw ngayon ay nanonood yan. Amen? Personally, kinakausap ka ni Lord. Hindi nagkataon nakaupo ka ngayon dyan. Personally, kinakausap ka ng Panginoon. Bakit kinakausap tayo ni Lord? Kasi mahal na mahal ka ng Panginoon. Ngayon po, it depends upon to those who receive the warning. Amen? Depende sa nakatanggap ng babala. It's either ignoring or accepting. Hello? Naulit ko, kung gusto niyo mapaluto ang buhay ninyo, mapaayos ang buhay ninyo, maging matagumpay ang buhay ninyo, don't ignore the warning. Amen? Yung mundo, binibigyan ka lang niya ng paimbabaw na kaligayahan. Hello? Paimbabaw na kaligayahan. Pero ang resulta, ang consequences, ang lundo na ibinibigay ng mundo, habang buhay na kalungkutan. Are you with me? Ano naging tugon niya? At matapos niyang i-ignore, hindi bigyang pansin yung babala, ang kasunod, verse 11, sabi po dito, kaya ipinasalakay sila ni Yahweh sa hukbo ng Assyria, nahuli nila si Manases, ikinadena at dinalambihan sa Babylon. Ano ang consequences? Tagumpay pa. Kinalaban mo ang Diyos. Hindi mo pinansin ang babala. Ano ang kasunod? Dipit. Kabiguan. Hello? Pagkawasan ng buhay. Pagkasira ng pamilya. Pagkawala ng iyong mga tinatangkilik. Pagtanggal sa iyo sa pagiging hari. Realidad. Amen? Realidad. History repeat itself lang ito. Kaya meron itong iniiwan na lesson ang buhay ni Manases. Amen po ba? Ang sabi po ulit sa English version, so the Lord sent the commanders of the Assyrian armies, and they took Manasseh a prisoner, and they put a ring to his nose, bound him in bronze chains, and led him away to Babylon. Amen? Ang hirap, ano? Imagine yung resulta. At nakita pa natin sa talata, dahil kinakalaban mo ang Diyos. Hello? Kinalaban mo ang Diyos ang nagpadala ng bibihag sa iyo. Ayun ba? Sabi lang, no? So the Lord sent the commanders of the Assyrian armies.
Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-asaway. Hello? Oh. Bakit? Pagka ikaw pasaway, bawa, pasaway na anak. Pupuntusan natin, anak. Oh, dahil pasaway ka, magpapadala ang Diyos sa iyo ng isang lalaki sisirain ang buhay. Pwede? Pasaway ka kasi. Tama? Oo. Kung pwede pong magpadala ng isang circumstances na babago ng buhay. Marinig mo yun? Hindi natin kontrol ang mga bagay. Bawa, mayaman ka, mayabang ka. Diba? Di ba may mga ganun ba? Mayaman, mayabang? Oo. May mayabang ka. Pinadala ka ng sakit. Oh. Ano mangyayari? Lahat ng inikot mo. Ubus. Papagamot. Ganun yun. Kaya hindi po tayo po pwedeng magsamalang bahala. Alam po natin, ano? Hindi natin control ang sitwasyon. Amen? Nasa taas ka ngayon. Bukas pa ka naman, nasa ibaba ka. Kahit anong kapit mo sa taas, nakala mo wala ka ng pagbagsak. Whether you like it or not. Amen? Kahit anong lakas mo ngayon, bigyan po. Ang Diyos lang po ang may control. Amen? Kaya, after ng ignoring what happened to him, what happened to his leadership, what happened to the southern kingdom, the Judah, what happened to his family, nakakahiya nangyari sa kanya. Kahiya-hiya. Dumating ang kaaway, natalo siya, dinalang bihag, itinali ng kadena, dinalusahan pa yan. Hindi naman mangyayari sa kanya ang mga bagay na yan. Tama? Kung umayos lamang sana siya sa kanyang buhay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pakiusap, umayos ka. Pagka kayo nagmalaki, tingnan nyo. Huwag natin susubukan ng Diyos, sa totoo lang. Dali po kasi mga kinalaban ng Lord eh. Diba? Nagdagan ng buhay mo. Kaya-aral ka. Hello? Diba? Kaya hindi ka umayos. Pinagmalaki mo yung kagandahan mo, nagbilang ka ng lalaki. Boyfriend dito, boyfriend doon. Oh. What happened? Sali makatapos ng pag-aaral. Maaga na buntis. Tama? Oh. Dahil maaga na buntis, maaga mga anak. Hindi na tuloy pag-aaral.
Ngayon, sa katadamputin. Doon, sa squatter area. Hello? Oh. Ano po yung mga katotohanan na yan? Sabi nga uli, talatang 11, kaya ipinasalakay sila ni Yahweh sa hukbo ng hari ng Assyria, na huli nila si Manases, ikinadena at dinalambihag sa Babylonia. Sakit, ano? Imagine what happened to Manases? Ano yung kanya naging kondisyon? Mula sa trono, naging pulubi. Kaya, take note, tignan niyo. Mula sa magandang kalalagayan ng buhay, naging bihag. Di ba? Nagtaganda na kalalagayan bilang hari, lahat nasa kanya. All are provided. But, when he became captive, wala. Hindi niya na magagawa yung kanyang gusto gawin. Alipin na siya. At anytime, pwede siyang katayin ng hari ng Assyria. Amen? So sa kalalagayan ganyan, lugmok na, hopeless na, wala na pag-asa. Meron ba tayong mga naging karanasan na ganyan? Dumating na pa sa buhay natin yung hopelessness? Yung wala ka na maasahan. Di ba? Yung hungkag na buhay, pag tingnan mo rito, wasak. Dito, wasak. Tingnan mo pamilya mo, wasak. Buhay mo, wasak. Lahat wasak eh. So hopeless. Hello. Yun po ang mga nakapala. Hello. Ganyan ang napapala ng mga pasaway. Hello. Kaya ulit ko, yugyugin mo yung katabi mo, baka hindi pa naintindihan ang mensahe na ito, huwag kang pasaway. Sabi mo sa kanya. Sa panahon ng hopelessness, ano po ang naging tugon? Pwede pala, no? Verse 12, verse 13. Ito, tingnan natin kung ano nangyari kay Manases. Sa oras ng kagipitan, ay nagpakumbaba siya, nanalangin sa Diyos niyang si Yahweh, at humingi rito na saklolo. Wow! Amen. Sa oras ng kagipitan, ano kanyang ginawa? Ang linaw ng kanya po sinasabi, no? Nagpakumbaba. Amen? Humbleness. Humility. Inuna yung humility. Bakit hindi sinabi, sa oras ng kagipitan, siya ay nanalangin? Pwede dumirekta, no? Pero hindi eh. Sa oras ng kagipitan, siya ay nagpakumbaba. Amen? Hindi mo kailangan. Pagkatapos magpakumbaba, nanalangin. Hindi ka mananalangin kung hindi mo ipababa sarili mo kay Lord. Ano yun eh? Humility. Kapakumbabaan. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land.
Amen. Tantanan na natin ang pagsipat sa ating po mga sarili na tinitingnan natin na napakataas nating tao. Hello? Kung ikaw ay itinataas ng Panginoon, magpasalamat ka at lalo ka maging mapagpakumbaba. Ang mga tao mapagpakumbaba, ang patuloy na itinataas ng Panginoon. Amen? At ang tao mga mapagpakumbaba, pag nanalangin, dinidinig ng ating Panginoon. Amen? Hindi niya na pwede panangnan yung kanyang pagiging hari. Naging basahan na siya sa harapan ng mga Assyrian. Hello? So, sa talatang 13 o 12, but while in deep distress, Manasseh sought the Lord, his God, and sincerely humbled himself before the God of his ancestors. Amen. Yan po ay isang ano, gano'ng katindi ang deep distress. Sino po yung nakakaranas ng distress? Sino po rito yung para bagang ang buhay hopeless? Yung wala nang patutunguhan. Ito po. Pag dumiretso ka, problema. Tingnan mo yung kabila, problema. Dito, problema rin. Lalo na pag tinignan mo yung dito mo, problema. Yung hopeless situation, ang solusyon pala, katulad ng ginawa ni Manasseh. No? Sabi roon, while Manasseh in deep distress, he sought the Lord, his God, and sincerely humbled himself before the God of his ancestors. Amen? Yun pala yung susi. So, when you pray, every time na mananalangin tayo from the bottom of our hearts, God answers our prayer. Amen? Ano yung tugon ng Panginoon? The Lord listened to him. Amen? Ano pa? The Lord was moved by his request. Sino ba yung gusto ng gano'n? Kaya ba natin pagalawin ang kamay ni Lord? Amen. According to our request. In spite na ikaw yung pasaway. Kaya lang yung pasaway na nagpapakumbaba. Amen? God can move. At hindi po natin kayang sukatin ang magagawa ng Diyos sa buhay, sa pamilya mo. Ang tinitingnan niya lang, ang gusto niya makita sa'yo, humility. Sincerely humble yourself before the Lord. Amen. Ang ganda ng sinasabi nito eh. And the Lord, the Lord brought Manasseh back to Jerusalem and to his kingdom. Amen. Pwede pala yun. Kayang-kaya kang ibalik ng Panginoon sa dati mong kalalagayan na kung saan nakaranas ka ng prestigyosong buhay, maayos na buhay. No? Si Manasseh, ibinalik ng Diyos sa Israel, sa Jerusalem,
at ibinalik siya sa kanyang pagiging hari. Because the Lord our God is a restorer. Amen. Sino po yung naniniwala na gano'n? Amen. No? So, ako kasi personal, karanasan ko rin yan eh. Diba? Ganda ng buhay. Eh, pangit mo ng buhay. Wasak na buhay. Pinangat ka ni Lord. Lumanda buhay mo. Nagpasaway ka na naman. Diba? Nabuhay ka na naman in a wicked way of life. Bagsak na naman. Diba? Sa panahon ng wickedness, ng wicked way of life, naghangol daw ka before the Lord. Inangat ka uli ni Lord. Hello! Pwede. Kaya huwag naman natin aabusuhin ang Diyos. Hindi mo ba? Ako po, personal, kadalasan ko po ito pinag-uusapan natin. Kaya, ang Diyos na aking pinaglilingkuran, He is my personal God. Buhay siya sa buhay ko. Amen. Amen. Kung iniangat niya ang buhay ko ngayon, ang sa akin ngayon, sa atin ngayon, still humble yourself before the Lord. Diba? Upang kamatayan na natin ang magandang buhay. Ayun eh. Amen. Kamatayan natin ang magandang buhay. Kamatayan natin ang pinagpalang buhay. Ngayon, kung ikaw maganda buhay mo, magpapasaway ka. Ay, humanda ka na naman. Ganun lang eh. Di ba ganun lang yung buhay ng paikot-ikot lang? Si Lord dumidepende. No? So, mag-aayos mo ng buhay. Pag hindi ka nag-ayos, consequence. Pag nag-ayos ka, blessing. Oh. Ano gusto nyo? Consequence o blessing? Curse o blessing? Oh. Blessing ang gusto natin, pero yung buhay natin, sumpa naman ang ginagawa natin. Kasumpa-sumpang buhay. No? Kaya dumidepende si sa'yo eh. Oh. Tuloy natin. The realization. Then, Manasseh finally realized that Yahweh alone is God. Amen. Finally realized that Yahweh alone is God. Amen? So, finally, we realize yung Diyos natin na pinaglilingkuran. Siya ang tunay na Diyos, buhay na Diyos, makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen? So, saan pa? Diba? Wala ka nang hahanapin pa sa Diyos sa pinaglilingkuran natin. Amen. Okay. So, dahil dyan, anong dapat na maging tugon natin? No? Ito, talata 14, hanggang talata 16. So, kung babasahin ko po, pagkatapos nito, nagpatayo siya ng karagdagang pader sa labas ng lungsod ni David sa gawing kanluran ng batis ng Gihon patungo sa libis hanggang sa may pintuan ng isda. Pinaligiran din niya ng mataas na pader ang Opel. Naglagay din siya ng mga pintuang kawal sa mga may pader ng lungsod ng Juda. Inalis niya sa templo ang mga Diyos-Diyosan ng mga bansa at ang imahe ni Ashira. Ipinalis din niya ang mga altar na pinagawa niya sa bundok na kinatatayuan ng templo sa Jerusalem at ipinatapon sa labas ng lungsod. Ipinatayo niya muli ang altar ni Yahweh at naghandog siya ng handog na pagkain butil at pasasalamat. Amen! Bilang pagpupugay, bilang pasasalamat sa pagbabalik sa Kanya ng Panginoon, lahat ng nawala sa Kanya, ito ang Kanyang naging tugon.
Pinaglingkuran niya ng buong puso ang Diyos. Ginawa niya ang naaayon sa kalooban ng kanyang Diyos. Amen? At dahil diyan, patuloy siyang pinagpala ng ating mapagmahal ng Panginoon. Saludo tayo lahat. In conclusion, sabi nga sa istorya na ito, transformation from wickedness to humble himself and sought God for repentance lead to restoration. Even the most wayward individual. Kahit daw pala ikaw na ang pinakamasamang tao na nabuhay sa mundo na ito, namumuhay sa mundo na ito, kung ikaw po ay magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ang dalawang kamay ng ating Panginoon Diyos ay kanyang muling iuunat sa iyo. Ikaw ay kanyang yayakapin. Ikaw ay kanyang muling ibabangon mula sa pagkakasadla. Because the Lord our God is an omnipotent God. Nothing is impossible with Him. If you truly believe, if we truly believe. So tayo pong lahat ay magbulay-bulay sa presensya ng ating Panginoon. Saan ka ngayon kinakatagpo ni Lord sa mensahe na ito? Saan ka kinakausap ng Panginoon? Meron bang kasalanan kim-kim ka? Ang hamon po sa atin, tanggalin niya. Ipatanggal kay Lord yan. Meron ka bang mga narinig na warning? Huwag po natin i-ignore. Kung ikaw ngayon ay nakatayo dyan na mayroong mga secret agenda sa buhay mo, I believe this is the warning. So don't ignore yung warning po na ito. Dahil ikaw po ang siyang magdurusa, ikaw ang siyang mapapagpala. Depende sa iyong magiging. Kung ikaw po ay blessed ngayon, continue to serve God. Huwag nang lumihis. Huwag nang lumayo. Upang ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy po nating tamasahin. Patuloy nating ma-enjoy. Hallelujah. Salamat, Panginoon. In the life of Manasseh or Manasseh. Thank you, Lord, for the lesson behind dito po sa mga text na ito. Sa context na ito. Salamat, Panginoon Diyos, dahil nakita po namin ang buhay ni Manasseh na kung saan nabuhay in a wicked way of life. But in a wicked way of life, natakuhan po siya. Nagbalik loob po siya, Panginoon, sa iyo. Salamat dahil ikaw na aming Diyos ay Diyos na mapagmahal, Diyos na maibigin, Diyos na mapagpatawad, na umuunawa sa mga loopholes namin, sa mga kamalian namin, mga kasalanan po namin. Panginoon, ano man ang kalalagayan po namin ngayon sa iyong harapan, nagkakaisa po kami to humble ourselves before you. Wala po kami pagmamalaki.
kundi ikaw lamang. Ikaw, Panginoon, ang nag-angat ng buhay namin at patuloy na mag-aangat. Salamat po sa opportunity na ito. Opportunidad po na ito na nararanasan po namin dahil sa iyong kabutihan sa bawat sabu sa amin. Thank you so much, Lord. From the bottom of our hearts, we are also blessed because of your favor, of your grace, of your loving kindness, of God. Na ipinaranas mo po sa bawat isa po sa amin. Ikaw, Panginoon, na nakakilala sa amin lahat. Ano ba sitwasyon namin po mga buhay? Lalo tigit sa mga nakakaranas ng hopelessness, na wala ng pag-asa, na parang mga wala ng susulingan. Nagdagan mo po ang kanyang pananampalataya. Palakasin mo po ang kanyang pananampalataya. Hallelujah. Pwede po ba itaas natin ang mga kamay sa presensya ng Panginoon? At habang nakataas po ang ating po mga kamay, pawitan natin ang pagsamba ang Panginoon. At kaakibat dito ang paglalakad natin po mga puso sa kanyang pagkarapan. Glory. Glory to God. The Lord our God is in our midst. Because the Lord our God is an omnipresent God. Church, ikaw at ang Diyos ngayon ang mag-usap. Ano ang mga longings sa buhay mo? Desire ng puso mo? Just talk with Him. Open your heart. The Lord our God is beside you. Siya po ay sinlapit ng taus-pusong pananalangin. Katulad ni Manas when he, in a hopeless situation, he cried out to the Lord. Humbled himself before the Lord. Sought the Lord. Hindi nagkataon ngayon, ikaw ay nariyan. And you can pray also to your loved ones na alam mo may mga mabibigat na mga problema dinadaanan. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, He is an omnipresent God. Narito po siya sa ating pong kalagitnaan. Isang taus-pusong pananalangin mula sa iyong puso. Katulad ni Manas when he
was in a distress situation. Ganyan din sa atin. Nulit ko, kung maalwan ang buhay mo, tuloy ang paglilingkod sa Panginoon, pagpapasalamat kay Lord. Hallelujah. Yes, Lord, ikaw po nakakala at nakakilala sa amin. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng mga problema dinaranas ng iyong mga anak. Iniiyak ng iyong mga anak sa mga oras po ito. At ikaw lang din po, Panginoon, ang may kakayanan tumugon. Ikaw ang may kakayanan gumawa ng himala para sa kanyang buhay. Lord, maawa ka po sa amin. Mahabag ka sa bawat isa po sa amin. Paparumbaba po kami sa iyong harapan. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you so much, Lord, sa katugunan ng aming po mga panalangin. Ang aming panalangin ng Diyos, wala ngayon, iisa ang desire namin, O God, lubusang isuko sa iyo ang amin pong mga buhay, kasama ng aming pamilya, kasama ng aming sambahayan, kasama ng lahat ng aming pong mga tinatangkilik, dahil naniniwala po kami, Panginoon, walang bagay na isinuko sa iyo na napapariwara. Pagkos naniniwala kami, lahat ng bagay na isatag sa iyo mapagpalang kamay ay nagiging mga matagumpay. ibinubukas namin po mga labi. Ano mang sitwasyon meron kami, ikaw po, aming Diyos na dakila, ang aming matibay na sandigan. Sa panahon ng kawalan, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng kaginhawaan, sa panahon ng bagyo, sa bawat panahon ng aming po mga buhay, ikaw lamang aming Diyos na dakila.
ang aming pong matibay na sakdigan, ang aming sagdanan, ang aming pinanaligan sa bawat panahon na ating mga buhay. We give you praises, we give you glory, we give you honor. Amen. 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 Hallelujah. Palapalan ng Panginoon. Hallelujah. Lord, back to you. Lord, you are worthy of our praise. We bring back all the glory to you alone, O God. Hallelujah. Purihin ka ng Panginoon. In Jesus' name. Amen. Amen. Taas natin yung mga kamay. Ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Amang sumasalangit na kanyang patuloy na inilalagak sa ating mga puso. Ang masaganang biyaya, pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo na nagdudulot ng kaligtasan at ang walang hanggang pagtitipisan ng Diyos Espiritu Santo na siya nating gabay, patnubay at dakilang tagapagturo. Sumainyo nawa ang pagpapala mula sa Amang, Anak at Diyos Espiritu Santo. God bless us all. To God all be the glory. Soli Deo Gloria.